Tutugon kaya mga kababayan ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa legal na pamamaraan nitong impeachment case laban sa kanya? Ngayong araw mga kababayan ay magtatapos ang 10 days period pagkatapos mapatunayan ng House Justice Committee ang sufficient in form and sufficient in substance sa kasong impeachment ni Vice President Sara, ay mayroon siyang 10 araw ayon sa batas na binibigay upang maghain ng kanyang mga counter defense o yung pagpresenta niya sa mga sufficient evidence, documents, at saka lahat ng mga legal defense nila mai-submit nila or maibigay nila sa Justice Committee. So hanggang ngayong araw lang mga kababayan, March 16, 2026. Alalahanin niyo mga kababayan, non-extendable itong period of 10 days. Kapag mag-submit si Vice President Sara, kapag tutugon siya sa verified answer, mayroon pa siyang 3 araw na extension period para naman sa tinatawag na rejoinder mga kababayan. So yung final na mga defense response nandoon na, isusumiti na nila para makontest nila yung probable cause, establish nila na walang katotohanan ang mga pinaratang sa kanya. So ngayon mga kababayan, ano bang mangyari kapag hindi sila tutugon sa 10 days period to submit their verified answer? So sa batas mga kababayan, magiging general denial ito. Kumbaga, niwi-waive niya yung karapatan niya na marinig, na makita sa Justice Committee sa mga complainants ang kanyang mga legal defenses. So, kinikonsider pa rin ito na contested in nature, pero wala siyang ipinakitang mga counter documents, counter evidence para makontest nila na yung paratang sa kanya ay hindi totoo. So yun ang magiging implikasyon nito kapag general denial siya, niwi-waive niya yung karapatan niya na makita, marinig ang kanyang mga depensa sa paratang laban sa kanya. Mag-indicate ito ng paiksi nito ang timeline sa original na schedule nito mga kababayan. Supposedly, ngayong April 18 ang susunod na proseso, which is the public hearing, debate. Magkakaroon na ng liberation of pleading. So, titingnan na ang mga kanya-kanyang mga ebidensya. So, yun na yung sunod na stage mga kababayan pagkatapos nitong verified answer. So ngayon, kapag hindi sila tutugon, iiksi ang timeline nito. Instead of April 18, ang deliberation of pleadings, magiging as soon as possible ito. Baka sa 17 or 18 ng March, magkakaroon na ng deliberation of pleadings ito sa side ng complainants. Kasi walang pinakita ang defense Kung mag-waive si Vice President kung hindi siya tutugon or general denial ang gagawin niya. So iiksi ang timeline nito. So ngayon, sa aking sariling pananaw, sa tingin ko, hindi sila tutugon dito mga kababayan. Piliin ang kampo ni Vice President Sara itong general denial. So hindi sila tutugon.
hindi sila tutugon sa verified answer at saka itong rejoinder. Bakit? Kapag mag-submit sila, kapag magkakaroon sila ng counter evidence, mapag-aralan ng prosecutions yung mga hawak nilang mga ebidensya. May tendency na during the timeline hanggang April 18, abay, maniwala ba tayo na hindi nila pag-aaralan ng gusto yung mga ebidensya na ipipresenta ng depensa? At isa pa, kahit pa tutugon sila mga kababayan, alam nila na hindi pa rin uubra. Ang findings pa rin nito sa Committee on Justice, may probable cause. Mag-counter man sila, magbigay man sila ng verified answer, rejoinder, sundin nila yung 10 days grace periods. Wala pa rin mangyari dyan. Gawa ng, alam naman natin, ang kagustuhan ng Kongreso, gusto talaga nilang ma-impeach si Vice President Sara. Kahit gaano pa katibay ang verified answer at saka rejoinder ng depensa mga kababayan, pagdating dyan sa House Committee on Justice, ang findings pa rin yan, there is a probable cause. Ganun pa rin yan ang mangyari dyan. So, sa tingin ko lang, hindi sila tutugon dito. Soon as possible time, either March 17 or 18, depende sa schedule ng Committee on Justice ni Congresswoman Jerby Luistro. Pero ang sa batas is, kapag hindi tutugon ang depensa sa verified answer and rejoinder, as soon as possible time, magkakaroon ng deliberation of pleadings. So, yung ebidensya lang ng complainants ang pagtutuunan nila ng pansin. Sa sinasabi ko, kahit pa mayroon silang rejoinder at saka verified answer ang depensa, ang findings pa rin sa Committee on Justice niyan is there is a probable cause pa rin. So, yun ang analyze ko hindi talaga sila tutugon dito. So, mag-antay na lang sila sa plenary. Doon na sila, antayin na lang nila yung resulta sa plenary kung makakuha ang Kongreso ng sapat na bilang para maipasa ang impeachment complaint sa Senado, which is 106 votes, maipasa na sa Senado. So doon na nila iladlad yung mga ebidensya nila sa Senado kasi on the spot yun Hindi alam ng prosecutor kung anong hawak nilang mga ebidensya. Samantala, kapag verified answer sila, rejoinder, siyempre malaman nila yung mga hawak na ebidensya ng depensa. So, mayroon pang mga paraan na makahanap sila ng counter charges sa mga depensa. So, yun ang analyze ko mga kababayan Ngayon ang deadline sa 10 days verified answer sa Vice President. Alam ko, mag-antay na lang itong depensa sa Senado kung makakalusot ang articles of impeachment sa plenary, which is kailangan nilang mag-gather ng 1/3 votes of the sitting congressmen, which is 106. Aakyat na yan sa Senado. So doon ang bakbakan mga kababayan. Yun ang sinasabi ni Vice President Sara na bloodbath.